Alright, so magandang gabi. Sorry about that delay. Nagkaroon tayo ng konting technical difficulty pagpasok natin. Naririnig po ba ako? Yes po. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron tayong magandang balita lalo na para sa inyong lahat na maagang nagsimulang mag-aral. Sino pong may mga camera? Good evening po. Magandang Sabado. So, nandito si Via, si Jen, sorry. Noel is here. Hello, Noel. Welcome to the class. Si Francis nandito, si Dan, si Pam, si Tay, si Marilyn, si Joanne, Zoilene, Jayan, Anela. Hi, Anela. Okay. So, nahagip niyo na ba ang balita? Nahagip niyo na. Mayroon ng date ang ating CSE sa 2025. It's going to be held on March 2. March 2 po Hmm. ha. March 2, oo. Nabalitaan niyo na ba yan kanina or kahapon? Kanina lang po. Kanina po ako. Kanina lamang, oo. So, nagkakadarapan na po ulit ang marami. So, ang advantage ninyo, kayo po ay nakapag-start na ng maaga. At doon sa mga kaka-enroll lang, ang advantage ninyo ay meron na kayong access sa Google Classroom. Ano po? So, pwede niyo yung balikan yung ating mga previous classes. So, nagkaroon na rin po ng dates kung kailan ang filing. Napakaaga ng filing ngayon, no? Yes po. Usually yan dyan, di ba? December pa ang filing, no? Mm-mm. And it drags Ngayon, on all November. the way to January. Oo, ngayon, November 19. Dapat nagsisimula na tayong... so, November 19 na yung start. What does that Mm-mm. mean? Ibig sabihin, yung ating online booking, kung sakaling kayo ay nasa CAR, Region 1, Region 7, 8, 10, and 12, sigurado yan sa OXIS. Mas maaga ang pag-apply ninyo online. Okay, so let me just share with you the calendar of examinations for next year para makunan nyo rin ng screenshot. Okay, hold on. So, am I recording this already? Wait lang ah. By the way, marami kayong kaklase na hindi makakarating ngayon kasi unang-una sa lahat, hindi ito yung schedule natin. Dapat last night tayo nagklase. Pero doon sa mga hindi nakarating ngayon at nanonood ng recording, sana makasama namin kayo ngayong linggo. Okay. So, ito po yung ating exam schedule for next year. Ito naman, kung kayo ay magka-foreign services, no? But I doubt, wala namang sasabi sa inyo na magka-foreign services kayo. Ang focus natin ay yung CSE-PPT. Ang exam date niya ay March 2 of next year. So, October 29, magsisimula ng mag-release ng announcements ang kanya-kanyang mga regional at field offices kung paano kukuha ng slot. Yan. So, abangan natin yung October 29 na yan. Yan yung announcement of details. So, alam naman natin ang galawan ng CSC. Minsan, sa araw na nag-announce sila, sa kanila ibibigay yung link at open na yung link. So, unahan na ng pagkuha ng slot. May ganyang style sila minsan no? Yes po. So, abangan natin yan. Pero papaalalahanan ko rin naman kayo, no? And then, ang filing o yung pagsimula ng pagpunta sa mga field offices and regional offices ay magsisimula ng November 19 and it's going to drag on all the way to January 3 na hindi ko maintindihan talaga. Kinaladkad niya sa kalagitnaan ng mga holiday, no? Mm-mm. So, good luck. So, ibig sabihin yan, mas maganda kung makakakuha na kayo ng slot sa buwan pa lang ng November. Yes. Kasi sa December, alam naman nating busy tayong lahat, di ba? Merong mga Yes. end of year report. Tapos may mga December Christmas parties pa. Buti sana kung Christmas party lang yan. Abay, pasasayawin pa kayo. Practice Di pa ng ba? sayaw. Oh, tsaka ano yan, wala na tayo sa mood magtrabaho masyado yan. December na yan No? Bakasyong-bakasyon na ng mood natin yan. So, ang advice ko po sa inyo, agapan lang natin kumilos. So, if you have time next week, asikasuhin nyo na po yung mga passport size photos ninyo. Make sure, magbibigay ako ng guidelines tungkol dyan. Kasi marami sa inyo ay first time takers.
Ang passport photos po ay napaka-particular ng mga CSC regional and field offices dyan. Halimbawa, ang passport photo kasi may sukat siya, no? Tsaka merong name tag yan eh. Yes Yung po name po. tag nila or Opo, opo. yung Meron mukha mo, po. pag masyado kang malayo sa picture, hindi nila tatanggapin yun. Kailangan malapit. As in, gaano ka-close dapat. Kasi gusto nila kitang-kita yung mukha mo. Kasi nga, identification yan. Anyways, na-follow nyo na ba yung ating official Facebook page, yung AMV Learning and Development Center na Facebook? Na-follow nyo na? Opo. Kasi doon ako lagi magla-live. Naku, sunod-sunod ang live ko sapagkat kailangang maagang kumilos. Ha? O, sabihan nyo na rin yung mga kasama nyo, baka tutulog-tulog. Ini-expect nila December pa ang filing. Hindi po. November na ang punta natin sa mga CSC field offices and regional offices. So kung kayo ay taga Region 3, ayan, kung kayo ay kukuha ng slot sa NCR, maghanda na kayong mag-walk-in. Walk-in na yan. Walk-in dates na yan, November 19. Kung yung field offices ninyo, kasi iba-iba sila ng style, no? Merong walk-in, merong kailangan mo muna ng online booking, meron namang iba kailangan pa mag-upload ng documents mo bago ka nila papuntahin sa opisina. So, listo-listo, no? Yung mga Kailangan accepted, Oxys po, ma'am. yes, Noel, yes. O, kailangan po yung Oxys nila Oh, yung bago Oxys. kami maka-apply. Po. Oh. Saan region ka ba? 10, 12? 10 po. Region 10. Oo, Opo. ang Region 10 ay, Opo. naku, pahirapan talaga. Pahirapan talaga Opo. dyan. Oo. Dalawang araw, ubos na yung slot. Oo, 2 araw. Pero ano naman yan, Noel? Pag naubos siya ng first 2 days, meron kasi silang mga nire-reject or fino-forfeit na mga application. Halimbawa, nauna silang kumuha ng online booking pa naman, Online booking. Pero kung mali yung in-upload nilang valid ID, ano kaya yung ID na in-upload nila expired, no? Ano kaya yung ID na in-upload nila walang date of birth? Yan. Tapos hindi nila in-attach yung kanilang certificate, i-reject yon. Tapos dahil na-reject yon, kailangan nilang mag-try ulit. At dahil kailangan nilang mag-try ulit, magkakaroon na naman ng bagong slot. Kaya puyatan blues tayo niya na starting November 19. Tapos Noel, ano yan eh, before November 19, bubuksan na nila yung portal para makagawa kayo ng account, no? Sige. So ayan, Mm. i-follow ninyo itong ating Facebook account kasi dito ako laging magla-live. So kung hindi nyo man maagapan yung live, at least meron kayong guidance. Ang sinishare ko dito ay kung paano mag-apply sa different field offices all over the Philippines. So, magandang desisyon ninyo kayo ay nag-AMV kasi tayo lang ang gumagawa niyan sa buong Pilipinas. Sa lahat ng field offices and regional offices, sinasabi natin, paano kayo mag-a-apply. Ina-update din natin yan almost every day. Sinasabi natin, alin ang mga nag-start na ng online booking, nasaan ang link, paano yung step by step. Tapos tayo din ang nag-a-announce kung halimbawa sinabi ng Civil Service Commission, lalo na yung OXIS, may problema ang OXIS ngayon, ano yung pwede nyong gawin? Bawa, nag-upload kayo ng ID, ayaw tanggapin yung ID, paano pwede natin gawin na workaround? No? Ano kaya? Sinubmit ko na, ilang araw na, wala akong natatanggap na confirmation email, etc. Yan, ha? So, abangan ninyo para November pa lang, yun ang goal natin. Kasi puro tayo maagap, di ba? Early bird tayo eh. Kaya nga 5 months tayo nag-enroll, nag-aaral. So, ang goal natin para sa lahat, by the end of November, meron na kayong slot. So, pagtsagaan nyo lang yan. Para December, hindi tayo stressed. Na? Yes So, po. paalala lang po hindi po ako tumutulong na ako ang magkukuha ng slot para sa inyo. Pero may guidance po ako on advisories kasi tinatawagan ko po ang lahat ng Civil Service Commission field offices and regional offices. Halimbawa, wala pa silang announcement. October 29 na, wala pang announcement. October 30 hanggang first week of November, tinatawagan ko po yung mga yan. Pag hindi pa sila nag-release ng announcement. No? Halimbawa, nagkakaroon ng technical difficulty, nagbigay sila ng link for Calendly, nagbigay sila ng link para sa mga URL nila, no?
sa appointment setting, tinatawagan po natin kasi minsan hindi alam ng field office na hindi gumagana yung link nila. Okay? So yan po. Yan po yung isang minor announcement natin pero di minor yun. Big deal yun eh. Masaya tayo dyan kasi kayo nalaman ninyo na simula na pala ang filing. Marami po kasi ang tutulog-tulog sa pansitan. Kung kailan tapos na, saka magtatanong, kailan yung filing? Wala na, nakawala na. Okay? So, ang susunod po na announcement natin, meron tayong change of plan sa ating pag-aaralan. So, ang in-announce ko po kasi, mag-vocabulary night tayo ng Friday. Tama po ba? Do you remember? Opo. Vocabulary tayo dapat ngayon. Yes po. Yes po. So, hingi ako ng paumanhin sa inyo sapagkat meron akong technical difficulty sa ating slides for our vocabulary night. Okay lang ba sa inyo kung imbes na vocabulary, English pa rin naman, mag-grammar tayo tonight? Okay lang ba yun sa inyo? Okay po. Yes po. Oh, Yes. yung nakaschedule dapat na next week dapat to eh. So mag-a-advance tayo. Imbis na next Wednesday yung ating subject-verb agreement, ngayon na natin siya gagawin. Ha? Yes po. Okay. So, ito naman ang tanong ko sa inyo. Sino sa inyo ang allergic sa English grammar? Yung mga verbs, adjectives, prepositions, articles. Pag-allergic sa ganyan, type letter A. Naku, ayoko niyan. Nakakalito. Nalilito ba kayo sa grammar? Nalilito? Hindi naman. Opo. Kerry? Medyo. Medyo. Si Noel, okay. Yung may mga microphone, wag kayong mahihiyang magtanong. Diyos. Wag kayong mahihiyang mag-participate, ha? Okay. Sino may mga camera? Meron ba? O, para magkita-kita naman tayo ng mga classmate ninyo. O, di ba? Iba yung technology. Yun naman pala si Noel. Hi, Noel. Happy to see Yes you. po. Sabi ni Zoilin, gustong pag-aralan para malaman. O, di ba? Kasi, di ba gusto nating mag-level up, no? Gustong ma-promote, gustong lumipat sa government, gustong ma-regularize. So, itong subject-verb agreement na pag-uusapan natin, hindi lang to para sa exam. Para din tumaas ang level of confidence nyo pag meron kayong kausap na, alam nyo na, well-versed sa grammar. No? Hindi kayo mangingimi kahit meron pa kayong kliyenteng Amerikano, British, Canadian, Australian, hindi kayo magdadalawang isip. So, para po sa inyo, itong pag-uusapan natin, ang subject-verb agreement. Ito po sinipag ba tayong mag-aral nito nung tayo ay bata pa? Ano ba yung subject verb agreement? Ito yung magkasabi kung lalagyan mo ng S o hindi yung action word. Halimbawa, or yung verb, no? Halimbawa, tinanong si Roger. Na-promote na si Roger, no? Sir, paano ba to? Hindi ko alam kung anong gagamitin ko eh. Kasi ang sentence ko, 234 square meters. Sabi nung nandun sa YouTube, dapat daw 224 square meters has been awarded. Di ba kapag meters, ibig sabihin marami yun. Di ba dapat have been awarded? So, yung mga ganyan. Para in the future, may bala tayo. Okay? So, yun yung subject-verb agreement. Kung lalagyan ng S o hindi, yung mga bagay-bagay. Okay, so ang unang tanong ko sa inyo, ano ba ang subject? At ano ba ang verb? Kasi subject-verb agreement eh. No? Ano ba sa isang sentence yung subject? Sabihin ko sa inyo, ang subject, siya yung part ng sentence na gumagawa ng action. Practice natin. Halimbawa, sinabi ko, the toy is broken. Alin ang pinag-uusapan doon? Yung toy o yung broken? Toy. Yung toy. Diba? Pag sinabi niyang, I am intelligent. Alin ang subject? I. I. Ay. Okay. 4,000 pesos is all I have. Alin dyan? 4,000 pesos. Okay. So, yun Kung sino yung pinag-uusapan or pinagkichismisan or kung sino yung gumagawa ng action. Halimbawa, the president runs every day. Sino ang subject? President. President. Okay. The dog eats a lot. The dog.
The dog. Dog. Okay, so yun ang pinag-uusapan natin. Ano naman yung verb? Ang pagkakatanda kasi natin, yung verb, ito yung mga action word. Pwede kayo magbigay ng action word. Ano yung mga natatandaan yung verb? Walk. Ano pa? Um, Run. Jump. Jump. Okay, so mga gumagalaw, no? Pero ito palang mga verb na to, pwede rin siyang gamitin para masabi kung anong condition o sitwasyon nung pinag-uusapan. Halimbawa, sinabi ko na, I am intelligent. Yung M pala, verb pala yan. Paano nakatulong yun? Kasi, tingnan nyo paano kapag sinabi kong I was intelligent? Ibig sabihin, dati matalino ako, ngayon matalino pa rin ba ako? Hindi na. Oo. So, yung M, yung was na yan, yung mga were at saka are, verb yan. No? So, dyan tayo natatalisod minsan Right? Ano pa? Yung mga has, have, at saka had. Action, ano pala yan? Verb. No? Alam niyo yung kanta na, I have two hands. Ano susunod? The left and the right. Ayan. So, yun yung guide ninyo, no? So, I have two hands. Wala naman siyang action na ginagawa, di ba? Sabi niya lang, I have two hands. Yun palang have, verb yan. Kasi pag sinabi niyang I have, ibig sabihin, yun yung condition niya, no? Meron siyang mga kamay. Right? Pag sinabi niyang I had two hands, ibig sabihin, dati may dalawa siyang kamay. Ngayon, hindi na dalawa. Baka tatlo na, no? Baka naging apat yung kamay niya. Okay? At saka yung mga sentence na I like apples. Yang like, verb yan. Yung mga I love you, Nax. Verb pala yung love. Or I think you're correct. Yan. Yung think, verb yan. No? At saka yung mga you look disappointed. Yung look, verb pala yan. You look disappointed. So, titingnan natin ngayon, kailan mo naman lalagyan ng S yung mga verb na yan? Kailan mo gagamitin yung has, yung have? Kailan mo sabing look or looks, dance or dances, di ba? Ito po ay nakakatamad pag-aralan noong tayo elementary. Kasi, ang pagkaka-explain sa atin ay English. Hirap na nga tayo mag-English. At saka, ang pagkaka-explain ni teacher, medyo nakakaantok. So, kukuha lang tayo ng hacks ngayon. Napakarami ng rule nito. Alam niyo ba ang subject-verb agreement? Isang chapter yan sa libro. Pero puro hack lang po gagawin natin. Ano yung unang hack natin? Hack number 1. Pakibasa po ang ating rule. Kapag singular ang Subject. May S ang verb. Di ba? Ang daling patandaan kasi Filipino ang ginamit nating pang rule. Kapag singular ang subject, may S yung verb. Sige, tingnan natin yung una nating example. Ano po yung first example natin? Please read. She is happy. She is happy. Yun po bang she? Singular ba yan o nag-iisa? Or plural? Marami. Singular. Singular siya. Sabi niya, pag singular yan, dapat May S. may S yung verb. Kaya is siya. Hindi siya she are happy. No? Okay. She is. Oo. Itong sumunod, pakibasa po. This dog loves Smith. Yan. Asa po ang subject niya sa sentence na yan? Dog. 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 Ang dog ba ay singular or plural? Singular. Singular. Kaya, asa ng verb? Love. Loves. Merong S. S. Sige. Third example. Pakibasa po. The new The new teacher teacher hates the school. Okay. Ang subject po ay Teacher. teacher. Singular, plural? Singular. Singular. Kaya ang verb, may S. Hates. May S. Maliwanag tayo. Opo. Yes. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Practice tayo agad. Okay? Number 1. Ano pong tamang sagot? Pakibasa and then gamitan ng tamang verb. The girl
The The girl girl dances. 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 Oh, di ba? Dances. Yan. O, number 2. The The dog The dog dog drinks. drinks. Ayun. Number 3. The boy The boy boy runs. runs. Number 4. She She plays. plays. he plays. Galing, oh. O, number 5. The The drummer stops. drummer stops. Yang, may S. O, sige. Number 6. Tom likes Tom Like like roses. roses. Like or likes? Like. Like Like. Likes, ha? Kasi si Tom, Like. mag-isa lang eh, di ba? Yes. So, Opo. likes. Okay, number 7. The queen The queen doesn't know. Bakit doesn't know? Kasi pag singular ang subject, Singular. may with S S. ang verb. Ang O, di ba? verb. Shortcut, no? O, sige. Opo. Number 8. Spotify Spotify is cool. Is school. school. Yan. O, number 9. She has no clue. O, di ba? Shortcut. She has no clue. Kasi dapat daw may S kapag singular ang subject. Number 10. Rick was just there. Was just there. Oh, galing ah. O, sige. Very good. Ano, kumusta? Confident na tayo, no? Alam na natin yung shortcut. Oh, Opo. one more time. Kayo na lahat. Dire-diretso. Number 1 hanggang number 10. Go po. The girl The girl dances. dances. The dog drinks. The dog drinks. Mhm. The The boy boy The runs. boy runs. She She plays. Plays. The drummer drummer stops. stops. Tom Tom likes likes Tom likes roses. roses. The The queen queen doesn't doesn't know. Spotify is Spotify cool. is cool. She has has no no clue. Rick Rick was just there. there. Galing! One more time. Go po. The The girl girl dances. dances. The dog drinks. The The boy boy runs. runs. She plays. He plays. The The drummer Drummer stops. stops. Tom Tom likes likes roses. The queen doesn't The know. queen doesn't know. Spotify is cool. She has She has no clue. Rick Rick was just there. Congratulations! Mas mabilis na, no? Napipick up na natin. Oh, di ba? Wala pa tayong wala pa tayong 30 minutes. Actually, puro announcement tayo kanina eh. Ngayon, kung singular ang subject, may S ang verb. Paano naman kung plural ang subject? Babalik na rin lang natin. Rule number 2. Walang S. Yun, Walang very S. good. Oo, pag rule number 2, pagka ang iyong subject ay plural, walang S ang verb. O, basahin niyo po lahat ng example. Go po. They are happy. These dogs love meat. The new teachers hate the school. Okay, so nakita niyo yung difference, ano? Since yung subject natin ay plural naman siya ngayon, no? So, plural ang they, kaya yung verb mo, walang S. No S. Plural yung dog, kaya ang love, walang S. At yung teachers, plural din. Kaya yung hate, walang S. No S. Diba? O, dapat practice agad. Ganyan tayo kayabang. O, number 1. Anong sagot? The girls The The dance. girls dance. Yun, the girls dance. So, pepreno tayo dun, ano? O, game. The dogs The drink. dogs drink. Yun, the dogs drink. O, The boys The run. The boys run. run. ah. They play. They play. Okay. Okay. Tuloy ang ligaya. The The drummers drummers The drummer stops. Stop. Aha. Next. Tom and Jerry like roses. O ba, magaling. Nakapagpreno agad. O. Muntik magka-S, The ano? queen O, and sige. the The king queen and the king don't know. don't know. Galing. Don't know is correct. O. Spotify and Spotify and YouTube are are cool. Cool. Awesome. Are cool. Yes. they They have have no no clue. They have no clue. Okay.
Rick and Big Rick and were just were there. just there. We're just there. Nax. Were Okay just na. there. Ang liwanag, ano? So pagkatapos ng session natin, magiging grammar Nazi na kayo. Ibig sabihin, ipo-point out nyo na yan pag may nakita kayo kung saan-saan, no? So, maganda yan. Now, sino sa inyo ang nalilito sa mga either, neither? Either or, neither nor. Meron ba? Meron, Meron. Medyo nakakalito naman talaga, no? So, liliwanagin natin yan ngayon. So, ibig sabihin kasi ng either, isa lang sa dalawa. Okay? So, parang sinabi natin, alam natin yung expression na whether you like it or not, di ba? Whether. Parang either yan eh. Well, whether means regardless. So, pag sinabi nating either, isa lang doon sa dalawa na yon. Tingnan natin yung ating rule, no? Actually, wag natin tingnan yung rule. Tingnan lang natin yung example para hindi tayo ma-overwhelm. Tatakpan ko muna tong rule number 3. Yan. Okay. Basahin na lang muna natin yung ating unang example. Pakibasa po. either the Either the mayor mayor or the and the vice vice mayor mayor attends Monday meetings. Monday meeting. Okay. So, si mayor at saka daw si vice mayor. vice mayor. Okay. So, ilang tao yung pinag-uusapan natin dito? Dalawa sila, Dalawa. no? Oo, Dalawa. si mayor at saka si vice mayor. Nice. Kung dalawa sila, bakit may S yung verb? No? Yung Kasi, isa lang. Because of isa the lang word sa kanila. Sabi niya kasi Mm. Isa or. lang sa kanila. Isa lang. Tama. So, kapag si mayor nag-attend ng meeting, si vice mayor ba mag-attend ng meeting? Hindi. Hindi na po. Yan. So, si vice mayor, pag nag-attend siya ng meeting, si mayor mag-attend? Hindi. Hindi na. Hindi. po. So, ilan lang ang nag-attend kapag may meeting? Isa. Isa lang. Isa lang. At dahil isa lang ang nag-attend, singular ang subject. Mm-mm. Oo. At dahil singular ang subject, may S ang verb. Ayan. Okay. O, tingnan naman natin yung next example. Pakibasa po. Neither Neither Bill nor Eric nor likes Eric scuba diving. likes. Okay. So, nandito si Sheila. Nandito si Eric. Si Sheila daw ba mahilig mag-scuba dive? Hindi. Si Eric, marunong? Mahilig? Hindi rin. So, wala sa kanilang dalawa ang mahilig or may gusto na mag-scuba diving. Diba? So, dahil wala sa kanila ang may gusto, singular po ang treatment sa kanila. Ibig sabihin ng neither, wala. Wali. Okay? Halimbawa, sinabi sa'yo ng kaibigan mo, I don't like cats. No? Ikaw, ayaw mo rin ng cats. Diba? Ang pwede mong sabihin doon, neither do I. Oo. Ako rin, di rin ako mahilig dyan. Ang tanong ng iba, either ba yan or either? Neither ba yan or neither? Ang sagot po, kahit alin doon pwede. Pwede mo sabihin either, pwede mo sabihin either. Ano po? Para wala tayong hesitation. Maliwanag po tayo dito sa Yes. ruling na to. Okay. So ngayon, tingnan naman natin paano kung combination. Combo. No? Ano yung combination? Pakibasa po yung unang example. Either the mayor The or mayor the vice mayor the vice mayor. attend Monday Monday meetings. Okay. So, ilan po si mayor? Nag-iisa, no? Singular si mayor. Ang vice mayors, singular, plural? Plural. Plural. Okay. So, ibig sabihin yan, meron tayong singular, meron tayong plural. Ang Yes. ruling natin dito, kung sino yung mas malapit sa verb, siya yung masusunod. So, yung verb natin ay attend. Tama? Yes. Okay. Alin ang mas malapit sa attend? Yung mayor o yung vice mayors? Vice mayor. Vice mayor. Vice mayors. At dahil plural siya, walang S. S. Okay. Clear so far? So, kung sinong mas malapit. Sige, punta Yes. naman tayo sa ating second example. Pakibasa po.
Never Neither her Her parents parents nor nor Eric Eric like likes scuba scuba diving. diving. Sige. Oo, i-unbox natin to. Yung parents ba singular or plural? Plural po. Plural. Plural siya. Eh si Eric, Singular. 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 Sino mas malapit sa verb? Eric. Si Eric. Eric, which is singular. Singular. Kaya may S ang verb. with S. Okay, o practice na tayo. Practice na tayo, ha? O, sige. Number 1. Pakibasa po. Either the teacher or the Or the girls girls dance. dance. Sige, himayin natin. So, meron tayong teacher na singular at meron tayong girls na Plural. 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 singular and plural. Asan ang verb natin? Ito. So, alin ang mas malapit sa verb? Girls. 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 So, dahil plural siya, ang verb natin ay Without S. No S. without S. Galing. O, number 2 tayo. Neither the dogs nor the cat Drinks. Soda. drinks soda. May S, walang S. May S. May S. S. Kasi, ang mas malapit ay yung Cat. singular. Singular. Okay. Galing ah. Okay, bilan na tayo. Number 3. Either the boy or the Boy girl or the girl Or the run. girls. run. Run. Bakit run at hindi runs? Yung girl. Plural yung mas malapit. Plural po. Plural yung mas malapit. O, diba? O, kayang-kanyo nang mag-proofread. O, number 4. Either the Americans or the Filipinos Show. Show. respect Show respect to the flag. Okay, show kasi Show. ang katabi niya ay plural. Yan. Plural. Okay, o, number Filipinos. 5. Either he or his friend rank first. Rank is correct. Kasi ang katabi niya ay Friend. Plural. okay na, no? Sige, punta naman tayo sa ating rule number 5. So, alam naman natin na kapag may end, ibig sabihin pinagsama sila, di ba? No? So, halimbawa, sa sentence number 1, sabi niya, the mayor and the vice mayor. So, ibig sabihin, pag si mayor ay nag-attend, si vice mayor ba ay mag-attend din? Yes. So, dahil dalawa sila, plural na sila, no? At dahil plural sila, ang verb natin ay Without S. without S. Okay. O, basahin natin yung sumunod na example. Eric and Eric her parents like Like scuba scuba diving. Yan. Kasi pinagsama na. Magkakasama sila, no? Yes. Okay. So, itong end, usually, pag may end, plural. Okay? Naintindihan po? Pero Yes. may mga times na hindi plural yung may end. Mamaya makikita natin kung ano yon. Okay? Punta tayo sa ating next. Hindi ko na ipapa-exercise yan. Alam na natin yan eh. Okay? So, paano naman kung tatakpan ko na naman to kasi medyo mahaba yung ating explanation. Tingnan na lang natin yung example. Okay? Pakibasa niyo po yung ating first sentence. The mayor Along with the vice mayor attend attends Monday meeting. Monday meetings. Ano daw? Di ba sabi niya si mayor. Ito si mayor. Oh, kasama niya naman si vice mayor ah. Di ba dapat plural yan? Sana, no? Pero, sabi ng English grammar, hindi. Yan. Bakit? Kasi daw sa pagkakapresent ng sentence, hindi niya sinabi na the mayor and the vice mayor, di ba? Kasi kung the mayor and the vice mayor, edi plural sana sila, di ba? Magkasama sila eh. Tama? Opo. Tama. Yes. Sabihin niyo, ang arte-arte, di ba sinabi nang ang along with? Ganito Along po with. kasi yun.
Sa pagkakasulat niya, ang focus niya na kay Mayor lang. Siya si Jollibee. Siya yung bida. Bidang-bida ang saya, no? Ayaw niyang i-recognize halos itong si Vice Mayor. Siya lang ang bida. So, ibig sabihin, pag nakakita kayo ng mga ganitong nakasingit lang, along with, yan, hindi natin yan binabasa. Together with, as well as. No? Pag siningit lang siya, ay hindi natin siya bibilangin. Hindi natin siya bet. Okay? Gets po natin? Yes po. Basta nakasingit lang na ganyan, may along with, together with, as well as. Ha? Hindi natin binibilang yan. So, ilan si Mayor? Singular, plural? Singular. Singular. At dahil singular siya, Plural With ang S. may S. Ang Yes. verb. Okay. Tulad nito, si Eric, singular. Kahit sabi mong 1,000 parents pa yung kasama niya, hindi natin yan bibilangin. No? Kaya, Eric, together with her parents, goes scuba diving. Practice tayo para masanay tayo. Dadahan-dahanin lang natin. Number 1 muna. Pakibasa po muna. The teacher along with the girls okay, dances. or dance. Sige. Si teacher, ilan? Singular, plural? singular. Singular. Yung girls, singular, plural? Plural. Pero dahil along ang sabi niya, wala na tayong pake kung Wala na. plural siya, no? Hindi na natin niya papansinin. Sabi nga natin sa gay lingo, wit. Yung sabihin ng wit sa gay lingo? Wit. Witikembang. Ayaw. Wit sa pasingit. Ayaw namin sa mga pasingit. Ibig sabihin, hindi kabida, no? So, since singular siya, ang verb natin ay? May S. May May S. S plural. May S. No? Okay. Number 2. The dogs. Ang The dogs dogs. by singular are plural. 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 Hindi na natin papansinin yan, ha? As well. So, anong ating verb? Drink. Drink. Okay. Drink Number without 3. Pakibasa po at sagutan. The boy, including including his friend, Runs. runs. May S, walang S. May May S. S. May S kasi ang focus natin ay si Boy. boy, which is Singular. singular. Hindi natin papakilaman yan. Number 4. The The Americans Americans plus the the Filipinos show respect to the flag. Respect. respect to the Yan. Kasi flag. hindi na natin to iniintindi. Pero yung Americans ay plural, no? Kaya ang ating verb ay Show. walang S, show. Okay. Last na po. Pakibasa. He, together with his Together with his friends, runs ranks first. May S, walang S. May May S. S po. May S. Kasi yung he lang ang tinitingnan natin, which is singular. Hindi natin pinapansin to. So, he, together with his friends, ranks. Ranks first. Kumusta ang level of confidence nyo so far sa subject-verb agreement? 1 to 10. Sa mga pinag-aralan pa lang natin. So, ibig ko sabihin, sa tingin nyo ba, pag may nakita kayong Facebook post, no? Sa tingin nyo ba yung first rules na binasa natin, matatandaan nyo siya? Pag nagbabasa na kayo online. Masyadong mahihain yung mga asawa ko. Masyado naman kayong modest or humble. Okay lang yan. Sige. Pero ano yan, for sure yan. Sisitahin nyo na yung susunod. Okay, pakibasa po yung rule number 7. Ang mga title ng kahit anong composition o singular at may S. Okay. So, title. Title ng ano? Title ng libro yan, ha? Title ng libro, ng kanta, ng mga painting, sculpture, or work of art. Title ng mga pelikula, ng mga play, ng mga musical. Lahat ng title na work of art or composition. Kahit na 1,000 pa yung Avengers na yan,
yan ay treated as singular. Singular. Bakit kaya? Eh, di ba Avengers B, di ba ano yan? Plural yan. Kasi po, ito ay one movie only. Di ba? Kung one movie siya, ibig sabihin yan ay singular. One movie eh. No? Itong Gulliver's Travels, kahit na may S siya, ito ay isang novel or isang libro. At dahil iisa lang siya, considered singular. Singular. Okay. O, kumusta? Nag-nosebleed na ba tayo? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Oh, ibig sabihin magaling kayo sa English. Basic naman tong pinag-aaralan natin eh. Kahit nakapikit ako, kayang-kaya ko yan. Ano ba yan? Pagpasensyahan nyo na po kasi sisimutin natin lahat ng coverage ng CSE para siguradong pasado na, no? Yes. March 2 yan. Sige. So, paano natin malalaman ngayon kung singular or plural yung title? Well, usually, merong quotation mark yung mga title ng libro. Yung mga title, no? So, kung minsan naman, walang title yan, makikita nyo ang mga title kasi, nakatawag nga nila doon ay title case. Halimbawa, The Simpsons. Di ba? Oh, kahit wala siyang quotation mark, nakita ninyo, ito naka-capital, naka-title case siya. Okay? Yan. Pag nakaganyan, title yan. Alright. Sige. So, The Simpsons. Okay? Anong gagamitin natin dito? The Simpsons was or were my favorite show. Was. Was ang taya ni Tay. How about the other? Sabi ni Noel? Ano taya mo, Noel? Was or were? Was po. Was. Okay. How about si Francis, si Joanne, si Jen? Anong taya ninyo? Was. Was Oh, din. Okay. was. Kasi Singular. singular yung Subject. subject. Oo. Kasi iisa lang naman siya. Okay. Sige, testingin natin yan. Gising pa, gising pa. Opo. Yes. Okay, Yes. sige. Pick the correct verb. Dahan-dahanin natin. Number 1. Mr. and Sir and Mrs. Mrs. Smith. Okay. So, since nakapaloob siya sa isang set ng quotation marks, ilang pelikula to? Isa, dalawa, tatlo. Isa. One. Isa lang, Isa. no? Isang movie lang siya. So, ito ay singular. Kung singular siya, ano dapat ang ating verb? Is. Is. May S. Is. Okay, correct. Number 2. Keeping up with the Kardashians. Blank always been my favorite. Has. As. As. Kasi ito As. ay isang show lang. Yan. Right. Baka sabihin nyo, hindi, ano yan, series yan eh. May episode 1, 2, 3, 4. Hindi, yung title lang pinag-uusapan. Daming pilosopo sa Pilipinas. Okay? Pero ganyan din ako mag-isip dati. But anyways, ayan. Number 3. Before the sunset or before sunset and before sunrise, both blank Ethan Hawke and Julie Delpy. Both picture. Feature. Sige, ano mga taya nyo? Feature o features? Two movies. Two Features. movies. Features. Okay. Tingnan natin. So, meron tayong Before Sunset. Isang movie yan. Ay. And, Tsaka sabi niya, end eh. And Before Sunrise. So, ilan yung movies natin? Isa o marami? Two movies. Marami. So, plural siya. No? Marami. Yan. Since plural yung subject natin, ang verb natin, Without S. without S. Without S. So, feature. Feature. Okay. Alright. Yes, and So, ang oras natin ngayon ay 8 o'clock. Okay. So, usually, by 8 o'clock, pinapag-break
kumuna kayo, no? 15-minute break para makakain. Pero, how about this? Kasi dapat Friday session to di ba? Tsaka hindi to nakaschedule sa inyo. Okay lang ba sa inyo kung magklase tayo hanggang 8:20 and then tapos na yung klase natin? Tomorrow na ulit. May klase pa kasi tayo bukas, 7 to 9. Math naman. Okay lang? Okay lang po. Okay lang sa Yes. inyo, 8:20 kayo Yes. kakain. Sige, sige. Yes. Tuloy natin, ha? Sige. Alright. So, let's continue to our next hack or next rule. Lahat ng magkakapares. Pakibasa po yung ating rule. Ang mga bagay Ang mga bagay that come in pairs, tulad ng shoes, pants, socks, etc. ay plural at walang S ang verb. Okay. So, minsan yung anak ko sabihin sa akin, Mami, wala na po akong short. Anong short? Shorts. Kasi ibig sabihin ng short, maikli. No? Like, Oo, yung shorts ay pinaikling version ng short pants. Right? So, lahat ng may pares. Halimbawa, itong suot ko ngayon, glasses. No? Kaya, ito naman, headphones. Bakit? Isang pares kasi siya One pair. yung scissors, no? Pero sabihin dyan, bakit scissors? Di ba isa lang naman yung hinahawakan mo? Kasi po isang pares ng blade, no? yes. Dalawa yung blade na gumagana. Yung sa sapatos natin, kung kumpleto naman yung ating paa, may kaliwa at may kanang sapatos, dalawa, no? Isang kaliwa, isang kanan. So anyways, lahat ng magkakapares, automatic po yan ay singular or plural? Ano sabi? Plural. Plural agad. Plural. Oo, automatic yan, ha? May exemption siya, pero tingnan muna natin siya. Pakibasa po yung ating unang example. My old My scissors old are are so so dull. dull. Okay. So, my old scissors are so dull. Naku, purul na daw. Naghahanap na ng kapalit. How about the next example? Your Your shoes shoes smell smell awful. Naku. Kailangan ng palitan. Mabantot na daw. Okay. Panta. So, yung scissors natin, automatic plural, kaya ang ating verb ay walang S. Yung shoes natin ay plural, kaya ang verb wala ring S. Agree po ba tayo dito? Yes. Okay. Yes. Opo. Ngunit, datapwat subalit. Pag ang pagkakalatag ng sentence ay ganire, sabi niya, an old pair of scissors. Yan. Is or are on the desk. Yan. Mag-isip tayo ng konti. Paano naman pag sinabi niya na an old pair of scissors? Alin dyan ang ating pagbabasihan? Kasi pag sinabi mong an, singular yan o plural? Singular. Singular An, di ba? Isang pares. So, in this case, pag sinabi mong an old, sabi mong an old pair, isa yan o marami? Isa. 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 Yan. So, in this case, ito ang masusunod. Singular siya. Ganon. So, kung singular itong subject natin, ano ang ating verb? Is. Is. Correct. Basahin niyo po. An old An pair old pair of scissors is on the desk. Yan. Paano naman kung yung scissors natin, papalitan natin, gagawin naman natin siyang pair of, papalitan ko ng, asan niyo pa sulat ko? Wait lang. Pair of glasses. Pakibasa niyo po. An old pair of glasses is on the desk. Yan, para masanay kayo. Paano naman kung socks? Game. An old pair of socks is on the desk. Yan. Kaya ako po pinapaulit-ulit para masanay tayo. Kasi, doon sa rule natin sa una, ang tinitingnan natin itong socks. Diba? Pero pagka po ganyang meron siyang quantifier or pangbilang, yun ang pagbabasihan natin.
Coach, tama po pag is ano siya plural po, pag singular, tama po ba? Ang is po ay singular. Singular, yung are plural po, tama Yes, po. yes. Tama po. Oo. Okay. Good question. Marami din ng minsan nalilito dyan, ano? Okay. Clear tayo so far sa rule number 8. Yes po. Okay. Sige. Practice tayo, syempre. Practice. Number 1 muna. Her pants. Okay. Pag sinabi nating pants, singular or plural? Plural. Singular. Plural na. Pants. Wala Plural. naman siyang sinabi na her old pair of pants. Wala naman siyang ginabing pair, no? So, pants, rekta na siya. So, singular or plural? Plural na po. Plural Plural. na yan. Okay, plural na siya. So, dahil plural ang subject, may S, walang S? Walang S. Walang S S. is correct. Pakibasa niyo po ang number 1. Her pants have slim cut. Okay. Number 2, ang may glasses po ba ay singular or plural? Plural. Plural. Okay, rekta na kasi. So, ano pong gagamitin natin na verb? May S, walang S? Walang S. Walang S. Okay. Number 3, yung slippers po, singular or plural? Plural. Plural. Plural po. Oo, rekta. So, ang ating verb? Walang Rock. Walang S. Pakibasa Walang niyo po ang number 1, number 2, and number 3. Her pants have a slim cut. My glasses need fixing. Those slippers rock. Galing! Congratulations! Punta tayo sa susunod nating rules. Ito, maraming nalilito dito. Pakibasa niyo po ang rule number 9. Ang values ng pera, value ng pera time, space, ay ay singular at ang verb ay may S. So, pag sinabihan kayo na halaga ng pera, so pag sinabi nating halaga ng pera, yan ay amount, no? Amount, pwedeng price, di ba? Presyo. Pag sinabi nating time, duration yan gaano katagal, tama? Duration. Yung space, mga area yan. Area, volume, ganyan, ano? Pang-measure ng mga space yan. Yan po ay automatic singular. Tignan natin yung unang example. Pakibasa niyo po. 3,000 I have. Okay. So, i-acknowledge natin na nakakalito talaga siya. Huwag nating i-deny, di ba? Kasi nakadiin na sa utak natin yun, nakatato na sa utak natin yung rule number 2. Na kapag plural ang subject, dapat walang S ang verb. Di ba? Yes. Ako pinagloloko mo, kita mo 3,000 nga bakit mo ako bibirahan ng is? Kasi po, itong 3,000 pesos, no? 3,000 pesos ay isang amount lang po yan. No? Isang presyo lang. Tama? So, dahil isang presyo siya, yan ay considered singular. At dahil singular ang ating subject, may S. May S ang verb. Ayan, para makatulog tayo mamaya. Baka nag-aawa yung isip natin. Okay. Yung sumunod, sabi niya 3 hours. Pakibasa po. 3 hours of waiting seems like forever. Okay. Pinaghintay mo ba naman ng 3 oras? Abay talaga maiinip yan, ano? So, ang 3 hours, no? Ito ay isang duration. At dahil isang duration siya, yan ay singular. Oo. At dahil singular siya, may S ang verb. Yes. Sige. So, practicein natin yung rule number 9. Dahan-dahan lang Pakibasa po and then sagutan. Go. 1,000 square meters is what she gets from her parents. Okay. Itong 1,000 square meters, ito ba ay singular or plural? Singular.
Singular kasi isang duration, isang measurement lang siya ng area, no? Yes. Isang area lang 'yan eh. This is one area. So ibig sabihin niyan ay Singular. At dahil singular siya, May S. may S ang verb. Okay. Number 2, pakibasa po. 2 minutes seems like forever. Seems like forever. Okay, kasi ito naman ay isang duration. Some duration. Dahil dyan, ito ay Singular. Yan. Very good. Number 3. 3 liters of 3 water liters of water usually. That's the trick. Yan. Kasi itong 3 liters of water, isa rin lang tong measurement, no? Isang measurement lang siya. Kaya ang ating verb ay may S. May S. Singular. Sige, basahin natin ang number 1, number 2, and number 1,000 square meters square is what she got from her parents. Got from her parents. 2 minutes seems like forever. 3 liters of water usually does the trick. Galing! Congratulations! O, di ba? Sisiw na po sa inyo yung rules number 1 hanggang number 9. Okay, so ang gagawin natin ngayon, pupuntahan natin lahat ng exercise natin pamula rule number 1 all the way to rule number 9. So, practice lang tayo ngayon. Ano po? Pakibasa po ang number 1 hanggang number 10 na may tamang sagot. Huwag po magmamadali. Go po. Kita niyo na. The girl dances. The girl dances. Ano po ulit? Number 1, the girl Dances. The girl dances. dances. Okay. Sige po, tuloy-tuloy lang po. The dog The dog drinks. The dog drinks. Yan. Okay. The boy runs. The boy runs. runs. She plays. He plays. The The drummer drummer stops. Stops. Tom likes Tom likes Likes roses. roses. The queen The doesn't know. queen doesn't know. Spotify is Spotify. Spotify is cool. He has He no has He no has clue. no clue. Rick Rick was was there. Okay. Just Basa there. po ulit. 1 to 10. Go po. The The girl girl dances. dances. The The dog dog drinks. barks. Okay. The The boy boy runs. runs. She He plays. plays. The drummer The drummer stops. stops. Tom likes Tom roses. likes roses. The queen The doesn't queen know. Spotify is cool. She has no clue. He has no clue. Rick was just there. Galing! Sisiyo na, no? So, ang makikita natin dito, sa una, dahan-dahan. Pero kung sigurado ka naman sa sagot mo, medyo natatandaan na natin yung rule. At dahil naiintindihan natin siya, there's no need to memorize. Punta tayo sa susunod nating exercise pagdating naman sa plural na subject. Okay, number 1. The girls The girls dance. Dance, okay. the dogs The dogs The drink. dogs drink. drink. The boys run. The boys run. They play. The drummers stop. The drummer Drummers stop. Tom and Jerry Tom and like roses. like Like roses. roses. The queen and the king Don't don't know. know. Spotify and YouTube And YouTube are cool. And YouTube Are are cool. are cool. cool. They They have They no have clue. no no clue. clue. Rick and Big And big. Rick and Were Big were just Are there. just there. Galing. One more time. 1 to 10 po. The girls The dance. girl dance. dance. The dogs The drink. dogs drink. The The boys boys The run. boys run. They They play. play. They play.
The The drummers drummers clap. Tom and Jerry Tom and Jerry like roses. The the Queen Queen and King and King don't know. don't know. Spotify and YouTube are cool. They have no We clue. have Rick and Rick Dick and Dick were just were there. just there. Congratulations po sa inyong lahat na napakinabangan ng husto ang ating session tonight. Punta tayo sa ating susunod na exercise sa either and neither. Number 1, go po. Either the teacher or the Or the girls. girls. Dance. Sige po, Dance. taya kayo. Okay lang yan. Okay lang magkamali. Dance. Dance. Sige, taya ng 10. Dance. Dance po. Okay. Dance is correct. O, bakit dance ang sinagot ninyo? Kasi? Kasi yung katabi po ay Tabi girls. po niya Yes. po may Either. Plural. Oo, kasi kung sino yung katabi, siya ang masusunod, no? Okay. O, number 2. Tama yan. Neither Neither the dogs dog nor the nor cat the cat drinks drinks Drinks. soda. Drinks. Ayan. Kasi Yes, yung yes. katabi niya ay singular. 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 Okay. Next. Either the boy Either the boy or the girls girl run. or the girl run. run. Kasi yung katabi niya naman ay plural. Plural. Okay. Next. Plural po. Neither Neither the Neither the Americans nor the nor the Filipinos Filipinos show show respect to the respect flag. to the Ayan. flag. Kasi yung katabi ay plural. Plural. Okay. Number 5. Either Either he he or or his his friends friends rank rank first. first. Good job, everyone. Congratulations. Pakibasa po ulit. Number 1 hanggang number 5. Either the teacher Either or the teacher girls or the dance. girls dance. Neither Neither the 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 dog dog nor nor the cat or the drink drink soda. Okay. Either the boy or the girl or the girl run. Neither the Neither the Americans nor the Americans nor Filipinos the showed Filipinos respect to the flag. Either he either or he or his his friends rank rank first. first. Good job, everyone. Mas magaang pag binabalik-balikan. Oh. Next rule. Pakibasa po. Hindi. Wag na pala to. Alam na natin yung end eh. Oh, number 1. Dahan-dahan lang ha. So, tandaan natin. Wait sa pasingit. Hindi natin binibilang yung mga nakasingit lang. Okay? Oh, number 1. Go. The teacher along with the Along with the girls girls dances. dances. Anong taya? dances po. Dances. Kasi ang binilang lang ay si Teacher. Teacher. which is singular. Correct. Number 2. The The dog dogs as well as the cat drink soda. Drink soda. Drink. Kasi ang pinag-uusapan lang talaga ay ang dog. Dog. which is plural. Okay, number 3. The boy The boy including his including friend friend Runs. May S, walang S. May S. May S. Kasi ang pinag-uusapan lang talaga dyan ay yung singular na boy. Boy. Okay, number 4. The Americans American plus the Filipino the do Filipino respect to the flag. Show respect to the Ayan. flag. Kasi sa Americans naman tayo nakafocus. Okay, number 5. he he together together with with friends Ranks rank first. first. May S, walang S. May S po. May S. Kasi yung he ay singular. Okay, meron po tayong isang kasama na nililipad. Diyos. Medyo malakas po yung electric fan nakatutok yata sa inyo. Medyo masakit po sa Akin po yun, ma'am. Sorry po. sige, okay lang. Papakitapon, sir. Diyos, joke. Hindi, iba po ng direction. Sobrang excited si Sir kinakailangan niyang mag-electric fan ng husto. Ako, naging problema ko rin yan dati. Sabi ng estudyante ko, masakit po sa tenga. Okay. You're doing really well, everyone, ha? Ang galing ninyo, ha? Punta tayo dito sa mga title. Okay? Remember, kahit 1,000 pa yung members ng Avengers na yan, singular siya. Practice. Number 1, basa po at sagot.
Mr. Mr. and Mrs. Smith is an Is is an an Is action action an movie. action movie. Correct. Isa Number lang. 2. Oo. Keeping up Keeping with the up with the Kardashians Kardashians has always been my favorite. Correct. O, number 3. Before sunset before the sunset and and before before sunrise. sunrise. both Both picture Picture. Teacher is Ethan, correct. Ethan Hawke and Tom, Galing. and Julie. Jolie D. Yes. Baker. Kasi dalawa yung movies. Galing ah. O, ito, yung mga pares-pares. Hindi yung pagkain na pares, ha? O, number 1. Her her fans fans have a slip Have. Okay. have Number 2. my glasses. need Need fixing. Need. Okay. Number 3. Those slippers rock. Galing. Oh, paano ba yan? Ang galing-galing nyo na sa unang 1/3. Kasi 30 yan eh. No? So, nakapunta tayo hanggang rule number 9. Eh, yun ang kagandahan sa maaga kayong nag-enroll. Pakonti-konti ang aral, pero naiintindihan, nananamnaman. At ang mahalaga niyan, mapapakinabangan nyo siya sa March 2. So, tandaan, ang announcement po kung paano, kailan, saan mag-a-apply ay sa October 29. So, mag-follow po kayo sa ating page para makita nyo yung latest announcement, anong link ang gagamitin, no? At yung ating filing for applications para sa exam ninyo, CSEPPT, ifa-flash ko siguro ulit sa screen para sa mga humabol sa ating session. Although ito po ay nakapost na rin sa AMV. Ang filing po ay hindi sa December ha. Next month na po ang filing, ang pagpunta natin sa kani-kanilang mga testing center. So magsisimula na po ang ating pagsugod sa CSC as early as November 19. Ayan, sa mga humabol po, paki-screenshot ninyo ang schedule or calendar of examinations. Ang naka-highlight po, yun yung inyong a-attendan. Okay? So, March 2, yan po ang ating exam. Official na po yan na nirelease ng CSC kahapon. Ha? Ang October 29 po, aabangan na natin kung paano siya i-a-applyan. At yung filing po ay November 19 to January 3. Talagang sinagasaan ng holidays. Ano po? So, ang goal natin, papaalala ko lang, hopefully, lahat po kayo ay nakakuha na ng slot bago pa matapos ang November. Kasi pag December, rumble-rumble na po yan. Ano? So, maraming salamat sa inyong lahat. Congratulations. At bukas po may klase tayo, ha? 7 p.m. to 9 p.m. Solving word problems on rate and base naman tayo. Bye, everyone. Take care. Thank you po. Thank you, Coach. You're welcome. Good night po. Good night. Bye-bye.